Si Attorney Antonio Odi Bukoy nasa linya natin. Attorney Odi, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ulit ito. Magandang umaga ho sa inyo at pati na sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Ayun po, dun po sa tanong na yun, pugante nga bang maituturing na si Senator Bato? Miski ho nung una pa, nung hindi pa lumalabas ang TRO, pugante na ho siya. Sapagkat, yun yung warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court ay naaayon sa ating batas na Republic Act 9851. Lalo't higit na ito ay pinagtibay nung hindi pinagbigyan ng katastasang hukuman yung kanyang prayer na bigyan siya ng temporary restraining order. Bakit to? Yung hindi ho pagbibigay ng TRO ng Supreme Court ay ayon sa kanilang paunang paniniwala na wala namang maaring walang batayan yung hinihingi niya. Walang batayan, hindi lang maaring wala, pero walang batayan yung hinihingi niyang TRO dahil wala naman sa kanyang magiging irreparable damage. At sa bahaging ito, parang kinikilala na rin ng ating hukuman yung validity nung TRO. Hindi na ho kinakailangan pang antayin yung merits, yung huli ho, yung desisyon. Yung pag-deny po ng TRO, lalo't higit pinagtitibay yung aking naunang sinabi na siya ay pugante na sapagkat merong lehitimong mandato ng pang-aresto na inisyo ang ICC. Ito ho ay ayon sa ating patuloy at natitirang obligasyon sa ilalim ng Rome Treaty. Opo. Kung ganun po, Attorney, ano pong natitirang legal remedy para kay Senator Bato para hindi siya makulong o hindi siya ipadala kaagad sa the Netherlands? Kung kayong abogado niya, anong may advice ninyo sa kanya? Sumuko na siya sa ICC, doon siya humingi ng relief. Sapagkat yung kanyang relief, makukuha niya, tanging niyang makukuha doon sa husgado na nag-issue ng warrant of arrest. Hindi ho sa local court. So kung doon ho siya pupunta, dapat doon siya pumunta, doon siya humingi ng relief. Dahil ayon ho sa Rome Statute, meron hong mga available na relief para sa kanya. Pero hindi ho pwede na patuloy siyang magtatago and then hihingi siya ng relief, hindi ho naaayon yan sa batas. Lalo't higit, hindi ho naaayon na sa Supreme Court siya pumunta sapagkat ito ay hindi ito tugma doon sa nilalaman ng Rome Statute. Sa Rome Statute ko, nilalaman noon kung ano yung mga maaari niyang relief na i-avail. Hindi ho sa Supreme Court. Actually, kung di ako nagkakamali, recently meron ding clarification ang Supreme Court diyan. Kung maalala nyo rin po, Attorney Bukoy, na kapag ang isang akusado, kahit dito sa kaso nito, kalimutan muna natin yung ICC, ang isang akusado rito ay tumakas o nagtatago, parang nawawalan siya ng karapatan na humingi ng anumang temporary relief sa husgado. Correct. Kung saan nakapending ang kanyang kaso. Correct. Sapagkat unang-una ho, ayon sa ating doktrina, flight o yung pagtakas o pagtatago is an implied admission of guilt. Ibig sabihin, takot siya na harapin yung sakdal o wala siyang hindi niya kayang patunayan yung kanyang depensa. Flight is an implied admission of guilt. Additionally, you cannot come to court with unclean hands. Hindi mo kinikilala yung jurisdiction ng husgado pero humihingi ka ng ayuda. Yun ho yung dalawang batayan ko na kung saan tama ho yung Supreme Court na sinabi na you cannot avail of provisional relief habang nagtatago ka. Dapat isumite mo sarili mo sa jurisdiction ng husgado. Okay. Maiba nga po pala kami, attorney, no? Kahapon po ay may panayam ang Assistant Ombudsman Miko Clavano at kanyang binabanggit na ang kaso laban kina former Senate President Chis Escudero at former House Speaker Martin Romualdez
ay nasa preliminary stage na. Yung kay Cheese daw ay may kinalaman sa parang plunder ito eh. Tapos yung kay Romualdez ay may kinalaman naman sa money laundering, yung may preliminary investigation na. Money laundering yung binanggit. Oh, money Di ba may laundering. binanggit nung una na plunder? Na plunder. Well, kaya ko po tinatanong to kasi hindi po ba kung ganito pa lang pala ang status ng kaso, hindi po kaya inuunahan ni Ombudsman Boying Remulla yung kanyang mga tauhan to na magdesisyon according to his earlier pronouncement, kasi sabi niya sa Mayo kakasuhan ng plunder si Cheese Escudero saka si Martin Romualdez. Ngayong andito pa lang pala sa preliminary stage Tapos yung kaso, yung complaint. Hindi wala pang naipapile sa korte, may panibagong pronouncement, money laundering naman. Money laundering naman. Medyo kampo ako doon. Anong tingin nyo bilang isang human rights advocate po? Nakakalito nga ho eh. Sapagkat nung nakaraang taon, sinabi na bago magpasko, magkakaroon na ng mga plunder cases. Marami nang maipakukulong na sinatawag nilang malalaking isda, big fish. Lumipas ang taong 2025, wala hong nangyari. Sinabi noon, plunder. Ngayon naman, ang sinasabi niya ay the latest is second complaint for money laundering. Wala po ako nababasa o nalalaman mula sa mga balita na meron ng first complaint for money laundering. Bakit biglang nagkaroon ng second complaint for money laundering? Ang nabanggit nyo ho, sinabi under preliminary investigation, yung plunder. Hindi ko ho alam, okay, let's assume na meron na po talaga, no? So under preliminary investigation, subalit, yung kanyang mga, sa kanyang mga panayam nung last year until this year, sinasabi niya, binansagan na niya si Speaker Romualdez na tsaka si SP, former Senate President, Cheese Escudero, na mastermind ng plunder. So, meron na siyang deklarasyon na prejudge na niya kung ano yung pananagutan nung dalawa ni Speaker Martin pati nung dating Senate President. So, yun ho, nagpapakita ng pattern o huwaran ng paghatol. Ibig sabihin, may prejudgment na siya. Ngayon, paano nyo aasahan na magbibigay ng walang kinikilingang hustisya kung yung pinuno ng ahensya ay nagdeklara na sila yung mastermind? Whether sinabi niyang plunder or not, even ito, saklaw din ito, yung money laundering. Bakit po? Yung money laundering kasi, ang predicate crime niyan, among the several, no, mga 7 ho yata yan, ay graft and corruption, which includes plunder. So, ngayon, sinasabi niya, meron ng pangalawa na money laundering case, although wala pa ako nababalitaan tungkol doon sa una na money laundering case, may prejudgment na. Paano nyo aasahan na kontra sa kanyang mga deklarasyon yung mga nasa ilalim niya? Parang Hindi po ba? parang sinasabi nyo, ang isa sa mga predicate crimes ng money laundering ay graft and corruption and or plunder. So dapat maisampa muna yung kasong iyon bago pag-usapan yung money laundering. Did I get it right po? Hindi po. Ang predicate crime po, like graft and corruption, terrorism, kidnapping, weteng masyaw, they can proceed independently of money laundering. Pwede yung hiwalayan, pwedeng sabayan Hindi ko kinakailangan na antayin yung kalalabasan nung kaso ng plunder or bribery or any of the anti-graft cases bago ho pwedeng maaaring i-prosecute yung money laundering. Hiwalay po yan. Pwede yung hiwalay, independent of each other. Opo. Pero yung ganito hong mga public pronouncement na mga kakasuhan, ipapile na ganitong kaso, susundan ng ganitong kaso, na wala pang na-ipafile, anong nakikreate na perception ito, attorney? Nasisira ho ang kredibilidad ng Office of the Ombudsman. Kasi yan ho ang mahirap sa mga panay ang press release, panay ang deklarasyon. Kasi ang lumalabas po dyan, kinukondisyon na yung isipan ng publiko
na sila ay guilty. Mm. Okay? Kasi yung mga pronouncement to, it shows prejudgment or preset condition or preset conviction rather na sila ang nagkasala. Samantalang under preliminary investigation pa eh. Hindi natin malalaman kung talaga nga bang sila nagsala nagkaroon ng deklarasyon na ito yung mga mastermind. So paano ho yan? Mahirap yan. Kaya ano po nakikita ko dyan, parang mind conditioning mind conditioning na para tanggapin ng publiko na may sala talaga ito. Opo. Dapat wala mga ganun deklarasyon sapagkat hindi ka lang dapat ang mga taong nasa posisyon ho ng mga investigador or like ng ombudsman, hindi lang dapat ikaw magbigay ng walang kinikilingang hustisya. Subalit dapat ang itsura mo, you must also appear to be impartial. Not only should you be impartial, but you should also give an appearance of impartiality. Opo. Yan lang ho naman ang sapatas As a human rights lawyer and as a public interest lawyer, ako po ay naniniwala parati at kumakating ako sa mga prinsipyo ng fair play. Opo. Patas na laban. Okay. Isa na lang, attorney, total, andyan na rin kayo. Isa ring pinagtatalunan at magkakaibang posisyon ng mga abogado, kung pwede pa bang litisin sa impeachment si Vice President Sara kung ito'y nag-resign na? Pwede ba bang ituloy ang paglilitis? Kung pwede yung ituloy ang paglilitis, kung ang tinutukoy ninyo ay yung impeachment trial ho, Opo. sa Senado? Opo. Yes. Opo. Pwede pa po. Pwede pa rin. Sapagkat ang impeachment court nag-acquire na ng jurisdiction Dahil yung articles of impeachment na-transmit na So may jurisdiction na sila. In fact, nung ilang araw ho nakaraan, nanumpa na yung mga senators, judges. Bakit to pwedeng ituloy? Unang-una, hindi ho lang removal o pagtanggal sa posisyon ang konsekwensya ng conviction, kundi pati po yung perpetual disqualification from holding public office. Because ito po, this relates to fitness to hold public office, to govern. So, pwede pa pong ituloy ang impeachment trial kahit na nag-resign na siya. Okay. Attorney Odi Bukoy, sir, maraming salamat Thank you po po sa ulit. pagkakataon at kahanga-hanga po ang inyong magandang bigote. At ang inyong Maraming salamat din po sa inyong paanyaya. at ang inyong background, totoo bang mga Hindi ba kwan yan? Hindi ba wallpaper lang yan? totoo bang mga Hindi libro ho. yan? Tunay na libro po yan. Hawakan nyo nga, hawakan nyo nga. Ganyan din po background ko sa bahay Totoo nga. totoo nga. Totoo nga. Thank you. Nabubunot po yan. Hindi ho yan wallpaper parang sa North Korea. Thank you. Thank you, attorney. Salamat po.